Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Attorney Regal Oleva sa kanyang point of view kung saan ang Sandigan Bayan sinupalpal niya mismo ang Office of the Ombudsman for changing the rules at mid-game. Hindi pwede yan, sabi ni Attorney Oleva. Okay, update lang tayo yung fund drive natin sa Brave 18 Marines. Sa mga GCash na binigay ko sa iyo, meron na naman tayong naipon ngayon na 30,000 pesos. Salamat sa mga patuloy na nagpapadala. At yung gusto pang magpadala, ito po ang ating GCash number. 0966-265-8480. Ulitin ko, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Sino? Gandang paliwanag ni Attorney Regal Oleva na parang binabago ng ombudsman yung game plan nila sa pagsampa ng kaso kay Jingo Estrada at kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. May isang mahalagang ruling ang Sandigan Bayan na halos hindi napag-usapan. The Office of the Ombudsman wanted former DPWH Secretary Manuel Bunuan removed as an accused in the alleged flood control grant case. Bakit? Dahil gusto siyang gawing state witness. Pero ang sagot ng Sandigan Bayan, pwede, hindi pa kayo. Simple ang dahilan. Kapag tinanggal mo ang isang pangunahing akusado, matapos maisampa ang kaso, pinabago mo rin ang mismong kwento ng prosecution. And if that changes the factual foundation upon which Senator Jingo Estrada is being prosecuted, then you are no longer just amending paperwork. You are potentially prejudicing the rights of the accused. Sa batas, hindi pwede mag-adjust ang prosecution ng kanilang theory habang nagsisimula ng umandar ang laro. The information is not a rough draft. It is the blueprint of a criminal case. At kapag binago mo ang blueprint, may karapatan ng depensa na sabihin, hindi ito ang kasong aming pinaghandaan. That is exactly what due process is meant to prevent. Hindi sinabi ng Sandigan Bayan na inosente si Jingo Estrada. Hindi rin sinabi ng hindi maaaring maging state witness si Manuel Bunuan. Ang sinabi lamang ng hukuman ay mas mahalaga ang fairness ng proseso kaysa sa convenience ng prosecution. At yan ang dapat tandaan ng lahat. In our justice system, convictions must be built on a consistent and lawful case, not on a case that changes shape whenever it becomes strategically convenient. Because justice is not only about winning. Justice is about playing by the rules from beginning to end. Another day. Another... Okay, napakalinaw. Yung ruling ng Sandigan Bayan na hindi pwedeng maging state witness si Bunuan, sinasabi na dapat kung ano yung fairness sa trial ang masunod. Kasi yung information na isinubmit, ipinail, parang parehas ang basihan. Yung kaso ni Senator Jinggoy at kaso ni Bunuan, parehas sila. Tapos ngayon ito, gagawin mong state witness. Unfair para kay Jinggoy. Kaya, to me, nabuhayan ako ng loob na there is still fairness in our justice system, lalo na sa Sandigan Bayan. Senator Marcoleta, ex-congressman defensor, hindi porket nabigyan sila ng warrant of arrest at nakakulong, guilty na sila. Nakitaan lang ng probable cause. So yung probable cause na yan, kaya na isang pang kaso, ngayon lilitisin na, itra-trial na. I still believe, in the end, mananalo sina Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, and Mike Defensor. Kaya lang, ang nakakaawa lang ito na, nakakulong na sila. Wala na silang kalayaan. Ang administrasyon ito talaga is sa pananaw ng karamihan, especially ang Iglesia ni Cristo, nagkakaroon sila ng selective justice. Yung plano nila gawing state witness si Bunuan, parang nagsisi sila na
na ipakulong nila si Bunuan, dating kasama ni DPWH Secretary. Kaya ang makita niyang mga nakakulong lang, yung mga lumalaban sa kanila. Romualdez, nasaan? Wala. Lalo na itong pagbaliktad ng 4 na Marines. Parang indikasyon ito na baka hindi na nila isampa ang kaso, or kung isampa man, mahina na yung kaso at posibleng ibasura ng ombudsman dahil mahina ang kaso. So ano yan? Tutuhanan ba sila na panagutin ang mga mastermind? Mabuti na lang, nagsalita si Congressman Toby Chanco, sabi niya, Mr. President, pag hindi makasuhan si Romualdez, baka ang taong bayan, hindi mo masisi na meron kayong koneksyon ni Romualdez kung hindi nyo siya kasuhan. Ganun nga ang spekulasyon ngayon na dahil magpinsan, blood is thicker than water pa rin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nako dire sa balay ni Gian sa ganahay nga taga Sitio Kalapat Tagbagtala kag Bukidnon. So mao na ni siya ang natabangan og gero kay ang iyang atop trapal lang gyud. Og kini siya wala gyud nay bana kay gibiyaan sa iyang bana. Mura ni ang itsura sa iyang kahimtang. So, mo na gyud ni ang ilang pagpuyo. So, diri lang sila gatulugan. So, mo na ni ang gihatag nga yero nga napulo ka buok nga iatop karon. So, gitabangan rin ni sila sa pag-atop. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So nakaatop ni gid ang tag-iya aning balay.